Ang lalaki, upang ilabas ang kanyang galit, binugbog ang kanyang asawa sa tubig. Humingi man ng tawad ang asawa. Walang balak ang lalaki na pakawalan siya. Gumagamit pa rin ng kahoy na patpat para hampasin ang ulo ng babae. Nang huminto ang babae sa paghinga at lumubog sa tubig, tumigil ang kanyang asawa. Ngunit pagdating sa bahay, sinabi niya sa kanyang anak na si Chenda na nahulog ang kanyang ina sa tubig at nawala. Ngunit sa mga oras na ito, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay isang sirena sa langit. Dalubhasa sa pamamahala ng yaman sa lupa. Hayaang swertihin ang mga lokal. Sa lalong madaling panahon, babayaran niya ang presyo. Si Chenda ay tumakbo sa ilog, galit na hinahanap ang kanyang ina kung saan-saan. Pero kahit gaano pa siya kalakas sumigaw ay hindi niya makita ang figura ng kanyang ina. Nang mamatay ang ina ni Chenda, naging domestic helper si Chenda. Nagdadala ng mabigat na maruming trabaho mag-isa. Kapag nagugutom, kumain ng natirang pagkain. Matapos matuklasan ng kanyang madrasta, binugbog niya ang dalaga at nalaglag ang pagkain sa kamay ni Chenda. Pindutin sa lupa at pagalitan ang batang babae na walang ina. Ngunit nang makita ito ng kanyang ama, hindi na siya napigilan. Huwag pansinin ang dalawang nakababatang kapatid sa ama na nang aapi kay Chenda. Pagkatapos ay ginawang imposible ng madrasta na muling magkatawang tao ang ina ni Chenda. Nakahanap siya ng medium. Gusto niyang manatili ang ina ni Chenda sa ilalim ng ilog, habang buhay na hindi muling nagkatawang tao. Ngunit sa sandaling ito, hindi nila inaasahan kung gaano kamahal ang pagkakakilanlan ni Chenda sa hinaharap. Si Chenda na binubuli, tahimik na tumakbo sa tabing ilog. Siya ay umiyak at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang kawalan ng katarungan. Marahil dahil sa sobrang heartbroken ni Chenda, nakatulog siya sa tulay sa tabing ilog. Sa sandaling ito ay lumitaw ang isang diwata. Nakita niya na parehong naghihirap ang mag-ina na si Chenda at nagsagawa ng spell para mayuwi si Chenda. Pagkatapos ay tinawag niya ang espiritu ng namatay na ina ni Chenda mula sa ilog. Sumang-ayon na gawing orcas ang kanyang kaluluwa, manatili sa ilog upang protektahan ang kanyang anak na babae. Si Chenda na nasa tabi ng ilog ay biglang nakakita ng nagsasalitang orcas. Napagtanto ni Chenda, boses ito ng kanyang ina na matagal nang nawala. Nanay, ganoon ba? Kaibigan mo ang ina, tama? Sa mga sumunod na araw, si Chenda ay laging tahimik na nagdadala ng pagkain sa ilog upang pakainin ang mga orcas. Iniisip ni Chenda na gagamitin ng kanyang ina ang pamamaraang ito na mananatili sa kanya hanggang sa siya ay lumaki. Pero hindi magtatagal. Noong araw na iyon, pumunta si Chenda sa ilog para pakainin ang mga orcas. Nakita siya ng kanyang half-sister. Tumakbo ang ate niya pauwi at sinabi sa madrasta ni Chenda. Ang madrasta na nakaisip ng mga orcas sa ilog ay malamang na naging patay na ina ni Chenda. Kinabukasan, gumawa ng dahilan ang madrasta para hiwalayan si Chenda. Pagkatapos ay hinayaan niyang magbihis ang kanyang anak na kamukha ni Chenda. 3 tao ang dumating sa ilog, lumitaw ang asno isda sa ilalim ng tubig. Sinamantala nila kapag hindi pinapansin ng mga orcas, gamit ang lambat para hulihin ang mga orcas. Pagka-uwi, pinagluto ng madrasta ang nanay ni Chenda ng orcas sa maanghang na nilagang isda. Pagkatapos ay ilagay ito sa mesa para sa buong pamilya upang kumain ng malinis. Napagtanto ni Chenda, ito ang nanay ng orca na pinapakain niya araw-araw. At ang ina ng batang babae, sa sandaling ito, ay kumindat ng buong pagmamalaki. Nakita ito ni Chenda at tumakbo sa tulay sa tabi ng ilog, hawak ang sinag ng pag-asa at sumisigaw sa gitna ng ilog. Umaasa siya na maaaring lumitaw ang orcas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mga oras na ito, hinabol siya ng madrasta, hinawakan ang buhok ng dalaga at hinila sa pampang. Galit na turo sa ulo ng dalaga, ang isda na kinain lang nila ay ang mga orcas ni Chenda. Kinain man ang orcas, at nasa harapan niya ang kalaban, nakayuko lang si Chenda sa lupa. Siya rin ay binugbog at pinagalitan ng mga anak ng kanyang madrasta. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina pa rin, hindi kayang protektahan ang kanyang ina. Sa sandaling iyon ay nawalan ng pag-asa si Chenda. Sa oras na ito, isang pato ang nagdala ng isang piraso ng buto ng isda kay Chenda. Mahigpit na hinawakan ni Chenda ang natitirang buto ng ina ng orcas sa kanyang kandungan, humahagulgol na hindi niya matiis na magpaalam sa kanyang ina. Pagkatapos ay ibinaon niya ang buto sa lupa. Pagkaraan ng 1 segundo, isang himala ang nangyari. Ang pira-piraso ng buto sa lupa ay biglang sumibol ng isang matataas na halaman ng sili. Ang babae ay binugbog hanggang sa mamatay ng kanyang asawa at itinapon sa ilog. Pagkatapos ng kamatayan, ito ay nagiging isang orcas. Muli siyang nahuli ng kasalukuyang asawa ng kanyang asawa, na gumagawa ng maanghang na nilagang isda para kainin ng buong pamilya sa ilalim ng mga mata ni Chenda. Kinain ng madrasta ang ina ng orca. Hindi talaga alam ng batang babae ang gagawin. Isang itik ang nagdala ng kapirasong buto ng isda na kinain ng mga madrasta na natira sa batang babae.
ibinaon ni Chenda ang mga buto ng isda sa lupa. Kinabukasan, muling sumibol ang mga buto ng isda sa lupa at tumubo ang isang malaking halaman ng silip. Iniisip ni Chenda na gagamitin ng kanyang ina ang ganitong paraan para makasama siya magpakailanman. Ngunit hindi nagtagal ang kagandahan. Nang araw na iyon ay dumating si Chenda upang magdala ng bigas sa kanyang ina, na huli ng kanyang kapatid sa ama. Tumakbo ang nakababatang kapatid na babae pauwi para sabihin sa kanyang madrasta. Iniisip ng madrasta na ito ang namatay na ina ni Chenda. Kaya't sinamantala niya ang pagkawala ni Chenda sa tanim na sili, at umuwi kasama ang kanyang anak na babae, upang hilahin ang halamang paminta. Pinutol ng galit ang halamang paminta. Sa puntong ito, hindi nila alam na ang ina ni Chenda ay isang sirena sa langit. Magdadala ng kabayaran para sa kanila. Kaagad na haharapin ang madrasta at anak na babae. Nakita ni Chenda na nabunot ang tanim na sili at agad na napaluha. "Mommy, nanay ko." Ito ay sa oras na si Chenda ay heartbroken. Sa oras na ito, dumating ang isang pusang ligaw na may kapirasong ugat ng sili. Kinuha ng batang babae ang ugat mula sa lupa at humikbi, ipinagtapat ang kanyang nostalgia sa kanyang ina. Nakita ni Chenda ang masayang mukha ng mag-ina. Tahimik siyang tumulo ng luha. Kinamumuhian niya ang sarili dahil sa pagiging incompetent, hindi kayang protektahan ang kanyang ina. Kaya kinagabihan ay dinala niya ang mga ugat ng halamang sili sa kalaliman ng kagubatan at ibinaon ito sa lupa. Siguro dahil sa sobrang lungkot, nakatulog si Chenda sa tabi ng lugar kung saan nakaburol ang mga ugat ng halamang sili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang himala ang nangyari, nagsimulang umusbong ang mga ugat ng halamang sili na nakabaon sa lupa. Biglang sumibol ang isang dilaw na puno ng bodhi, pagkatapos ay lumitaw ang puno ng bodhi sa kanyang tunay na anyo at pumunta sa harap ni Chenda. Napagtanto ni Chenda, ito ang kanyang ina na matagal nang nawala. Tumakbo siya sa mga bisig ng kanyang ina. Si Chenda, sa ilalim ng kumpanya ng ina ni Bodhi, ay naging isang batang babae. Tahimik pa rin siyang pumunta sa puno ng Bodhi araw-araw, nakikipag-usap sa kanyang ina. Ngunit hindi nagbago ang kapalaran ni Chenda dahil doon. Madalas siyang bugbugin ng mga madrasta at madrasta ng walang dahilan. Kung nakita ng kanyang madrasta na ang pambubugbog sa kanya, ay hindi napigilan ang kanyang galit, inutusan din niya ang kanyang ama na hampasin siya. Ang dalawang nakababatang kapatid sa ama ng iisang ama ay mas mapangahas. Binigyan nila ng kahoy na patpat si tatay para bugbugin si Chenda. Lumuhod si Chenda sa lupa, patuloy na humihingi ng tawad sa kanyang ama at madrasta. Ngunit hindi siya madaling pinatawad ng madrasta at ina. Nang bugbugin si Chenda hanggang sa himatayin, kontento na ang mga madrasta at madrasta na bumitaw. Ngunit sa sandaling ito ay hindi pa rin nila alam gaano kamahal ang pagkakakilanlan ni Chenda sa hinaharap. Ngunit kinabukasan ay kailangan pa ring nasa oras ni Chenda para bumili ng gulay at magluto ng kanin para sa buong pamilya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang bibili siya ng gulay, nakasalubong niya si Kusal na naglalakad. Naakit si Kusal sa kanya noong una at sa isang kisap mata ay nakaisip siya ng pangalan para sa kanilang sanggol. Nahihiyang tumakbo si Chenda. Sa panahong ito, hindi alam ni Chenda na si Kusal ang hari na iginagalang ng lahat. Araw-araw siyang iniisip ng hari mula nang makilala niya si Chenda. Kaya naghanap siya ng balita tungkol kay Chenda kung saan-saan. Noong araw na iyon, sa wakas ay nahanap na niya ang kinaroroonan ni Chenda. Ngunit si Chenda ay binubuli ng kanyang madrasta at anak, pinapunta siya sa ilog upang maglaba ng damit para sa buong pamilya. Nakita iyon ni Kusal at labis siyang nalungkot. Orihinal na nais na aliwin si Chenda ng kaunti. Pero may gustong tawagan si Chenda para paalisin siya. Simula noon, tila nawala si Chenda at may pinadala si Kusal para hanapin ito. Kaya noong araw na iyon, nagpanggap si Kusal na pulubi sa bahay ni Chenda para makinig sa kanyang balita. Pero pinagalitan siya ng kanyang half-sister na si Rotha. Naawa si Rotha sa maruming pulubi na ito. Ipinadala ng madrasta ang kanyang anak na babae upang itaboy si Kusal. Ngunit sa panahong ito ay hindi nila alam, ang pulubi sa kanilang mga mata ay ang kanilang kasalukuyang hari. Pagsisisihan nila ito. Pagkaalis ng hari, ngayon lang niya naramdaman ang dalaga. Kahit nakatulad ng babaeng nakilala niya sakali ilang araw na ang nakakaraan. Pero hindi siya ang babaeng hinahanap niya. Kasabay nito, nakaupo si Chenda sa harap ng puno ng bodhi na nakikipag-usap sa kanyang ina. Ngunit ang eksenang magkayakap ang mag-ina ay nahuli ng kanyang dalawang kapatid sa ama.